Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang kaalaman na maaaring ikabigla ninyo, ngunit ito po ang katotohanan. Ang pinakapanganib na oras ng araw para sa inyong utak ay ang unang 30 minuto pagkatapos ninyong magising. Oo, tama po ang inyong narinig. Ang tahimik na sandaling iyon habang kinukusot pa ninyo ang inyong mga mata ay maaaring palihim na nagiging sanhi ng isang stroke na may kakayahang baguhin ang inyong buhay habang buhay. At ang pinaka nakakatakot na bahagi karamihan sa mga taong nasa edad pataas ay walang kamalay-malay dito. Maaaring ginagawa ninyo ang lahat ng tama, iniinom ang inyong mga gamot, kumakain ng masusustansya, nananatiling aktibo, ngunit maaari pa rin kayong lumalakad patungo sa panganib dahil lamang sa mga bagay na ginagawa ninyo o hindi ninyo ginagawa sa unang bugso ng umaga. Ngunit heto po ang magandang balita. Ang panganib na ito ay hindi nakaukit sa bato. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pananaliksik na sa pamamagitan lamang ng ilang maliliit na pagbabago sa inyong pang-umagang gawain, maaari ninyong mabawasan ang panganib ng stroke ng hanggang 50%. Napakalaking bagay po niyan. Kaya, hayaan ninyo akong magtanong. Naranasan na ba ninyong makaramdam ng pagkahilo o tila nalilito sa pagbangon sa higaan, nagmamadali? Baka yung pumunta sa kusina para sa kape bago ang lahat? O minsan ba ay nakakalimutan ninyong inumin ang inyong gamot sa presyon hanggang sa hapon na? Kung pamilyar sa inyo ang alinman sa mga iyon, ang mensaheng ito ay para sa inyo. At kung pinapahalagahan ninyo ang pananatiling malaya, may malinaw na pag-iisip at puno ng buhay hanggang sa inyong mga edad 70 o higit pa, samahan ninyo ako. Isa-isahin nating bilangin ang 8 makapangyarihang gawi sa umaga na dapat malaman ng bawat senior. Ang mga ito ay simple, natural at suportado ng tunay na agham. Habang tinatalakay natin ang mga ito, maaari po ba ninyong ibahagi sa mga komento kung alin sa mga gawin na ito ang bahagi na ng inyong umaga at alin sa tingin ninyo ang kailangan ninyong pagtuunan ng pansin? At huwag kalimutang i-tap ang subscribe button para sa mas marami pang nakapagliligtas buhay na mga tip sa kalusugan bawat linggo. Sige po, magsimula na tayo. Gawi bilang 1. Ang simpleng gawi na madalas makalimutan ngunit kayang iligtas ang inyong buhay. Ang unang gawi ay isang bagay na halos lahat ng mga senior ay ganap na nakakalimutan, ngunit tumatagal lamang ito ng mas mababa sa 30 segundo at maaaring maging susi sa pagliligtas ng inyong buhay. Heto ang isang simple ngunit napakalakas na tanong. Umiinom ba kayo ng isang basong tubig pagkatapos magising? Hindi kape, hindi tsaa, kundi purong tubig na nasa temperatura ng silid. Kung hindi, huwag po kayong mag-alala. Tiyak na hindi kayo nag-iisa. Ngunit ang maliit na hakbang na ito, ang nag-iisang gawita na ito, ay maaaring isa sa mga pinakamadaling paraan upang mapababa ang inyong panganib sa stroke, lalo na sa mga unang oras ng umaga kung kailan ang inyong katawan ay pinaka-vulnerable. Ganito po iyan. Habang kayo ay natutulog,
ang inyong katawan ay dahan-dahang nawawalan ng tubig sa pamamagitan ng paghinga at pagpapawis. Paggising ninyo kayo ay bahagyang dehydrated o kulang sa tubig kahit na hindi ninyo nararamdaman ang uhaw. Ang dehydration na ito ay nagiging sanhi upang ang inyong dugo ay maging bahagyang mas malapot at ang malapot na dugo ay hindi dumadaloy ng kasing dali. Para sa mga senior ito ay maaaring tahimik na magpataas ng panganib ng pamumuo ng dugo blood clots na siyang pinakakaraniwang sanhi ng mga stroke. Ngunit ang isang simpleng basong tubig ay maaaring baguhin ang lahat ng iyon. Ang pag-inom ng 1 hanggang 2 baso ng tubig humigit kumulang 250 hanggang 350 mililitro sa loob ng unang ilang minuto ng paggising ay nakakatulong na muling mag-hydrate sa inyong katawan, bawasan ang paglapot ng dugo at pasiglahin ang inyong sirkulasyon. Lahat ng ito ay walang anumang side effects o magarbong gawain. Nakakatulong din ito sa inyong mga bato na ilabas ang mga dumi sa katawan. At maaari pa nitong pagaanin ang pakiramdam ng pagiging groggy o hilo na madalas na pagkakamalan ng maraming tao bilang kahinaan o epekto ng katandaan. Kung umiinom kayo ng mga gamot sa umaga, ang gawin na ito ay nagiging mas mahalaga. Ang tubig ay tumutulong upang ang inyong mga tableta ay ma-absorb ng maayos at gumana ng mas mabilis. Kung walang tubig ang inyong mga gamot, ay maaaring hindi gumana sa paraang dapat sana at iyon ay isang panganib na madali nating maiiwasan. Isang karagdagang tip. Ang isang maliit na piga ng lemon o kalamansi sa inyong tubig ay maaaring suportahan ang sirkulasyon at panunaw, ngunit ang purong tubig lamang ay sapat na upang protektahan ang inyong utak at puso. Heto ang isang bagay na makakatulong. Maglagay ng 1 baso o bote ng tubig sa inyong tabi ng kama. Sa ganoong paraan, handa na ito bago pa man tumapak ang inyong mga paa sa sahig. Ginagawa na ba ninyo ito tuwing umaga? Ipaalam sa amin sa mga komento. At kung hindi, subukan ito bukas. Maaaring parang wala lang, ngunit ang inyong katawan ay magpapasalamat sa inyo. Gawi. Bilang 2, ang 5 minutong katahimikan na nagpapababa ng presyon ng dugo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na kasing simple lang din. Isang tahimik na gawi sa umaga na tumutulong magpababa ng presyo ng dugo at magpakalman ng stress bago pa man magsimula ang inyong araw. Pagkagising ninyo, ang inyong isipan ba ay agad na nagkakarera? Marahil ay iniisip na ninyo ang mga bibilhin sa palengke, mga gamot na iinumin, mga appointment sa doktor, o kung ano ang mga kailangang gawin sa bahay. Ito po ay ganap na normal. Ngunit heto ang punto, ang biglaang pagdagsa ng mga iniisip na iyon ay maaaring tahimik na magpataas ng inyong presyon ng dugo bago pa man kayo makalabas ng silid tulugan. Kapag ang inyong isip ay nakakaramdam ng stress, ang inyong katawan ay tumutugon sa pamamagitan ng paglalabas ng isang hormone na tinatawag na cortisol, ang natural na signal ng stress ng inyong katawan. At para sa mga nakatatanda, ang mataas na antas ng cortisol sa umaga ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo, magpalala ng pamamaga, inflammation, at tahimik na magbigay ng pilay sa mga ugat na patungo sa utak. Ngunit heto po ang magandang balita.
5 minuto lamang ng malalim na paghinga o tahimik na pagninilay-nilay mindfulness sa umaga ay maaaring magpababa ng lahat ng iyon. Walang kailangang apps, walang kagamitan, walang yoga mat. Kayo lang ang inyong hininga at kaunting katahimikan. Heto ang isang simpleng paraan. Umupo ng komportable, ipikit ang inyong mga mata at huminga ng dahan-dahan papasok sa loob ng 4 na segundo. Pigilin ito ng 4 na segundo, pagkatapos ay dahan-dahang ilabas ang hininga sa loob ng 4 na segundo. Ulitin ang siklong ito sa loob ng 5 minuto. Iyon lang po. Maaari nyo pa itong gawin habang nakaupo sa inyong kama. Ang mga mabagal at matatag na paghingang ito ay tumutulong na i-relax ang inyong nervous system, buksan ang mga daluyan ng dugo, at dahan-dahang ibalik ang tibok ng inyong puso sa isang mas ligtas na ritmo. Maraming mga senior na ginagawang bahagi ito ng kanilang routine ang nagsasabi na mas malinaw ang kanilang pag-iisip, mas nakatuon, at mas mahimbing pa ang tulog sa gabi. Ito rin ay isang banayad na paraan upang suportahan ang memorya at sirkulasyon, dalawang bagay na talagang mahalaga habang tayo ay tumatanda. At ang pinakamagandang bahagi, wala itong gastos. Ito ay ligtas, nakakakalma, at tumatagal lamang ng ilang minuto. Subukan ninyo ito bukas ng umaga. At kung nagsasagawa na kayo ng malalim na paghinga o meditasyon, ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento. Ang gumagana para sa inyo ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Gawi bilang 3 ang nakakagulat na pagkakamali sa almusal na nagpapataas ng panganib sa stroke. Susunod pag-usapan natin ang isang nakakagulat na pagkakamali sa almusal na ginagawa ng maraming nakatatanda at kung paano ito tahimik na nagpapataas ng inyong panganib sa stroke. Maaaring iniisip ninyo, hindi naman ako kumakain ng chichirya o fast food sa umaga. Ngunit heto ang katotohanan. Maraming mga klasikong pagpipilian sa almusal tulad ng pandesal na may keso o palaman, mga tuyo o daing, mga processed cereal, mga dilatang sopas, at maging ang atsara ay puno ng sodium o asin. At ang inyong katawan ay partikular na sensitibo sa asin sa unang bugso ng umaga. Bakit po? Dahil pagkatapos ng 7 o 8 oras ng pagtulog, ang inyong mga daluyan ng dugo ay mas masikip at ang inyong antas ng hydration ay mas mababa. Kaya kapag kumain kayo ng maalat na almusal, ang inyong mga ugat ay maaaring mas lalong sumikip na nagtutulak sa inyong presyon ng dugo sa mga mapanganib na antas bago pa man kayo umalis ng bahay. Kung kayo ay mayroon ng hypertension, ang kombinasyong ito ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy. Kaya ano ang solusyon? Panatilihing mababa sa sodium ang inyong almusal, ngunit mataas sa nutrisyon. Subukan ang simpleng oatmeal na may prutas tulad ng saging, isang nilagang itlog na may kamatis at sibuyas, o isang smoothie na gawa sa saging at dahon ng kangkong or spinach. Magdagdag ng lasa gamit ang mga halamang gamot tulad ng kanela, cinnamon, luyang dilaw, turmeric o luya sa halip na asin. At tiyak na iwasan ang bacon, longganisa, tocino at iba pang maalat na pang-almusal na karne. Ang mga ito ay puno ng parehong sodium at mga preservative. Gayon din, huwag magpalinlang sa mga etiketang nagsasabing light o healthy.
Palaging suriin ang aktwal na nilalaman ng sodium. Inirekomenda ng American Heart Association na hindi hihigit sa 1,500 miligramo ng sodium bawat araw para sa mga nakatatanda, at ang isang maalat na almusal pa lamang ay maaaring lumampas na diyan. Ano ang paborito ninyong almusal? Nasubukan na ba ninyong bawasan ang asin sa umaga? Ibahagi ang inyong mga ideya sa mga komento. Ang iba ay maaaring makakuha ng inspirasyon. Gawi bilang 4 ang 10 minutong paglalakad na nagpapagising sa inyong utak at puso. Paparating na susunod, isang simpleng aktibidad na maaari ninyong gawin kahit nakapantulog pa, na nagpapabilis ng daloy ng inyong dugo, nagpapalakas ng oxygen sa utak, at naghahanda sa inyo para sa isang mas malusog na araw. Heto ang isang simpleng bagay na gumagawa ng malaking pagkakaiba: isang maikling paglalakad sa umaga. 10 hanggang 15 minuto lamang ng magaan na paggalaw pagkatapos magising ay mas marami pang magagawa para sa inyong puso at utak kaysa sa inaakala ng karamihan. Isipin ninyo ito: ang inyong katawan ay hindi gumagalaw sa loob ng 7 o 8 oras habang natutulog. At kung ang unang bagay na gagawin ninyo ay umupo sa hapagkainan o sa sofa sa loob ng 1 oras, ang inyong sirkulasyon ay mananatiling mabagal. Para sa mga nakatatanda, ang mabagal na simula na iyon ay maaaring tahimik na magpataas ng panganib sa stroke. Ngunit kapag kayo ay naglakad ng maikli kahit sa paligid lamang ng inyong bahay o sa labas, sa inyong beranda, ginigising ninyo ang inyong sirkulasyon, pinapalakas ang oxygen sa inyong utak, at tinutulungang panatilihing nababaluktot o flexible ang inyong mga ugat. Ang banayad na paggalaw na ito ay nagpapabuti rin ng inyong kolesterol, nagbabalanse ng inyong blood sugar, at binabawasan ang pamamaga. Lahat ng mga bagay na ito ay nagpapababa ng inyong panganib sa stroke. At huwag mag-alala, hindi ninyo kailangang mag-power walk o pagpawisan. Gumalaw lamang sa sarili ninyong bilis. Ang isang mabagal at matatag na paglalakad habang nilalanghap ang hangin sa umaga ay sapat na. Kung makakalabas kayo, magaling. Ang sikat ng araw ay tumutulong din na i-regulate ang inyong siklo ng pagtulog-gising. Ngunit kahit ang paglalakad sa kinatatayuan, walking in place, o pag-akyat baba sa pasilyo ay epektibo kung mas gusto ninyong manatili sa loob ng bahay. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga senior na naglalakad araw-araw, kahit kaunti lang, ay nagpapababa ng kanilang panganib sa parehong ischemic at hemorrhagic strokes. Sinusuportahan din ng paglalakad ang balanse, kalooban, mood, at memorya, mga bagay na lahat tayo ay nais protektahan habang tumatanda. Naglalakad ba kayo tuwing umaga o nais ninyong magsimula? Ipaalam sa amin sa mga komento at ibahagi kung anong oras ng araw ang pinakamainam para sa inyo. Minsan ang kaunting paghihikayat mula sa iba ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Gawi bilang 5 ang pag-uunat sa bahagi ng katawan na madalas nating makaligtaan. Susunod, titingnan natin ang isang bahagi ng inyong katawan na karamihan sa mga tao ay nakakalimutang iunat, ngunit ito ay gumaganap ng isang malaking papel sa pagpapanatili ng malayang daloy ng dugo patungo sa inyong utak. Ito ay isang bagay na hindi iniisip ng karamihan sa umaga: ang inyong leeg at balikat. Nakakagulat,
Hindi po ba? Ngunit ang lugar na ito ay may napakalaking papel sa pagpapanatili ng malayang daloy ng dugo sa inyong utak. Habang tayo ay tumatanda karaniwan ng magising na may paninigas sa leeg o paninikip sa mga balikat, lalo na kung natulog tayo sa isang alanganing posisyon o nanatiling masyadong hindi gumagalaw sa gabi. Ang problema, ang paninikip na ito ay maaaring aktwal na pumipiga sa mga ugat na nagpapadala ng dugo sa inyong utak. Ito ay nagbabawas ng sirkulasyon at nagpapataas ng inyong panganib sa isang hindi gaanong kilalang uri ng stroke na tinatawag na vertebrobasilar insufficiency. At madalas itong nangyayari ng tahimik. Ngunit huwag mag-alala, isang mabilis na 3 minutong pag-uunat tuwing umaga ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Hindi ninyo kailangan ng magagarbong paggalaw o kagamitan. Magsimula lamang sa banayad na pag-ikot ng leeg. Dahan-dahang iikot ang inyong ulo ng paikot sa kanan clockwise. Pagkatapos ay paikot sa kaliwa counterclockwise. Susunod, itaas baba ang inyong mga balikat. Pagkatapos ay irolyo ito paatras at pasulong. Panatilihing makinis at mabagal ang inyong paggalaw. Walang biglaang paghila o pagpilipit. Ang mga simpleng pag-uunat na ito ay tumutulong na buksan ang mga masikip na kalamnan, mapabuti ang daloy ng dugo at bawasan ang mga pagkakataon ng mga napipigang ugat. Maraming mga senior ang nagsasabi na mas hindi sila nahihilo, mas gising, at mas malinaw ang isip pagkatapos idagdag ang isang maliit na gawin na ito sa kanilang mga umaga. Ito ay lalong nakakatulong kung sakaling makaramdam kayo ng pagkahilo kapag tumatayo o bumabangon sa kama. Maaari nyo pa itong isabay sa inyong ehersisyo sa malalim na paghinga mula kanina. Ito ay isang nakakakalmang paraan upang simulan ang araw habang binibigyan ang inyong utak ng oxygen na kailangan nito. Nasubukan na ba ninyong mag-unat sa umaga? Naninigas ba ang inyong leeg at balikat? Paggising ninyo, ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento. Maaari ninyong matulungan ang iba na mapagtanto na ito ang nawawalang piraso. Gawi. Bilang 6 ang 1 minutong gawin na nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan. Ngayon, lumipat tayo sa isa sa pinakamahalagang kasangkapan na maaari ninyong gamitin upang maiwasan ang stroke, at tumatagal lamang ito ng 1 minuto bawat araw. Heto ang isang gawi na literal na maaaring magligtas ng inyong buhay, ang pagsuri ng inyong presyon ng dugo tuwing umaga. Ito ay mabilis, madali, at nagbibigay sa inyo ng malinaw na larawan ng kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan bago pa man lumitaw ang anumang sintomas. Alam ninyo, ang mataas na presyon ng dugo ay kilala bilang ang tahimik na mamamatay tao sa isang dahilan. Karamihan sa mga senior ay hindi ito nararamdaman kapag ang kanilang mga numero ay unti-unting tumataas. Walang sakit, walang mga babala, hanggang sa huli na ang lahat. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang pagsusuri ng presyon ng dugo sa umaga ay isa sa mga pinakamatalinong gawi na maaari ninyong buuin. Ang pinakamainam na oras upang suriin ay sa loob ng 1 oras pagkatapos magising bago ang inyong kape o almusal. Iyon ang oras kung kailan natural na tumataas ang inyong presyon ng dugo.
At kung ito ay umaakyat ng masyadong mataas, mahuhuli ninyo ito ng maaga. Ang kailangan ninyo lang ay isang home blood pressure monitor. Mas mainam ang uri na may cuff na ibinabalot sa itaas na bahagi ng inyong braso. Ang mga aparato sa pulso ay maaaring mukhang maginhawa, ngunit madalas silang nagbibigay ng hindi gaanong tumpak na mga resulta. Kapag nakuha na ninyo ang inyong reading, isulat ito sa isang maliit na kwaderno o i-track ito sa isang app, isang simpleng bagay na maaari ninyong panatilihin. Ang paggawa nito araw-araw ay tumutulong sa inyo na makita ang mga pattern. Kung ang inyong mga numero ay palaging mataas, maaari ninyo itong dalhin sa inyong doktor ng maaga bago ito maging isang seryosong bagay. Ang mga senior na regular na sinusubaybayan ang kanilang presyon ng dugo ay mas malamang na manatili sa kontrol. Ayusin ang mga gawi ng mas maaga at maiwasan ang stroke o mga komplikasyon sa puso. Sinusuri na ba ninyo ang inyong presyon ng dugo sa umaga? Kung hindi, sasaalang-alang ba ninyong magsimula bukas? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Minsan, ang paalala at paghihikayat mula sa iba ay nagpapadali sa pananatili rito. Gawi bilang 7 ang 2 mineral na pananggalang ng inyong utak. Susunod pag-usapan natin kung ano ang dapat kainin sa umaga. Hindi lamang kung ano ang dapat iwasan, kundi kung ano talaga ang kailangan ng inyong utak at puso. Dahil 2 makapangyarihang mineral, ang magnesium at potassium, ay maaaring tahimik na magpababa ng inyong presyon ng dugo, suportahan ang sirkulasyon at tulungang maiwasan ang mga stroke sa umaga. Kita nyo pagkatapos magising, ang inyong mga daluyan ng dugo ay mas sensitibo. At kung ang inyong katawan ay mababa sa mga mineral na ito, ang inyong mga ugat ay maaaring manatiling tensyonado at masikip na humahantong sa mas mataas na presyon ng dugo at mahinang daloy ng dugo sa utak. Ngunit, kapag binigyan ninyo ang inyong katawan ng tamang nutrisyon sa unang bahagi ng umaga, tinutulungan ninyo itong manatiling balanse at protektado sa buong araw. Ang potassium ay gumagana tulad ng isang natural na pambalanse ng sodium. Dahan-dahan nitong inaalis ang labis na asin mula sa inyong sistema at tumutulong na mapababa ang presyon ng dugo ng walang gamot. Ang magnesium naman ay tumutulong sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumuwag upang ang inyong dugo ay mas madaling dumaloy. Magkasama sila ay nagsisilbing isang pananggalang sa umaga para sa inyong utak. Kaya saan ninyo sila makukuha? Madali lang. Kumain ng saging kasama ng almusal. Ito ay puno ng potassium. Maghagis ng ilang dahon ng spinach o kangkong sa isang smoothie o sa inyong itlog na binati. Magdagdag ng ilang hiwa ng abokado sa ibabaw ng whole grain toast. Kumuha ng isang maliit na mangkok ng purong yogurt o budburan ng mga buto ng kalabasa at almendras sa ibabaw ng oatmeal. Kahit isang dakok ng chia seeds o walnuts ay maaaring magbigay sa inyo ng tulong na mayaman sa mineral. Hindi ito tungkol sa paghahanda ng perpektong pagkain. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit na pampapalit na natural na nagpapalusog sa inyong utak at mga ugat. At tandaan,
Ang mga naprosesong pagkain sa almusal tulad ng frozen waffles, instant noodles, o breakfast bars ay maaaring mukhang maginhawa, ngunit madalas nilang inaalis sa inyong katawan ang mga mineral na ito at nagdaragdag ng nakatagong sodium. Ano ang paborito ninyong malusog na kombinasyon sa almusal? O meron ba kayong paboritong smoothie sa umaga? Ibahagi ang inyong mga ideya sa mga komento. Maaari kayong magbigay sa iba ng isang bagong ideya na susubukan. Gawi bilang 8. Ang pinakamahalagang gawi sa lahat na hindi dapat palampasin. Susunod, tatalakayin natin ang nag-iisang pinakamahalagang gawi sa pag-iwas sa stroke para sa mga senior at kung bakit ang pagpapalampas dito kahit isang beses lang ay maaaring tahimik na maglagay sa panganib ng inyong utak. Ang nag-iisang gawi na hinding-hindi ninyo maaaring palampasin ang pag-inom ng inyong gamot sa presyon ng dugo sa tamang oras. Ang maliit na gawaing ito na madalas ginagawa sa isang lagok lamang ng tubig ay maaaring ang pinakamakapangyarihang bagay na ginagawa ninyo sa buong araw upang protektahan ang inyong utak. Heto ang katotohanan. Ang pagpapalampas o pag-antala sa inyong gamot kahit na ilang oras lamang ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng inyong presyon ng dugo ng walang babala. At para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga na-diagnose na may hypertension, ang mga pagtaas na iyon sa umaga ang pinakapanganib. Iyon ang oras kung kailan nangyayari ang karamihan sa mga stroke. Kung inireseta ng inyong doktor ang inyong gamot para sa umaga, gawin itong isang hindi mapag-uusapang bahagi ng inyong gawain sa paggising. Inumin ito bago mag-almusal, bago magkape, bago pa man magsimula ang inyong araw. Tinitiyak nito na ang gamot ay ma-absorb ng maayos at gumagana sa tamang oras upang maiwasan ang mga mapanganib na pagtaas na iyon. Ang isang mahusay na paraan upang manatili sa tamang landas ay ang paggamit ng isang pang-araw-araw na lalagyan ng tableta o pill organizer, magtakda ng paalala sa inyong telepono o gumamit ng mga libreng app na idinisenyo para sa mga senior na tumutulong sa inyo na subaybayan ang inyong mga gamot, hydration, mga hakbang at higit pa. Anuman ang paraan na gumagana para sa inyo, ang susi ay ang pagiging pare-pareho. At heto ang isang mahalagang bagay. Huwag kailanman itigil o ayusin ang inyong gamot dahil lang sa maganda ang inyong pakiramdam. Ang magandang pakiramdam na iyon ay maaaring nangyayari lamang dahil ginagawa ng gamot ang trabaho nito. Palaging makipag-usap sa inyong doktor bago gumawa ng anumang mga pagbabago. Mayroon ba kayong sistema na tumutulong sa inyo na alalahanin ang inyong mga gamot? Ibahagi ito sa mga komento. Maaari itong makatulong sa iba na nahihirapang manatiling pare-pareho. At kung sakaling nakalimutan ninyo ang isang dosis, huwag mahiya. Ang mahalaga ay magsimulang muli kinabukasan. Ang maliit na pang-araw-araw na gawin na ito ay maaaring magbawas ng inyong panganib sa stroke ng hanggang 50%. Ito ay libre, tumatagal ng mas mababa sa 1 minuto at maaaring magligtas ng inyong kalayaan o ng inyong buhay. Pangwakas na kaisipan at isang aral sa buhay. Ngayon na napagdaanan na natin ang lahat ng 8 gawi, maglaan tayo ng sandali upang buuin ang lahat at pag-usapan kung paano gawing tunay at pangmatagalang pagbabago ang mga ideyang ito. Natutunan ninyo ngayon ang 8 simpleng gawi na maaaring makatulong na protektahan ang inyong utak
pababain ang inyong presyon ng dugo at bawasan ng kalahati ang inyong panganib sa stroke. Ang katotohanan po ay hindi ninyo kailangan ng magagarbong programa o mamahaling mga suplemento. Sapat na ang maliliit at tuloy-tuloy na pagkilos tuwing umaga na naglalagay sa inyong kalusugan bilang prioridad. Ngunit tandaan, ang kaalaman lamang ay hindi sapat. Ang mga gawin na ito ay gagana lamang kung talagang gagamitin ninyo ang mga ito. Magsimula sa 1 o 2 lamang bukas. Gawin itong simple. Gawin itong sarili ninyo. Sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay magiging bahagi ng inyong routine, tulad ng pagsisipilyo ng ngipin o pagtitimpla ng kape. At kung may isang gawi na hinding-hindi ninyo dapat palampasin, hayaan ninyong ito ay ang inyong gamot sa presyon ng dugo. Iyon lamang ay mas makakapagprotekta sa inyong utak kaysa sa anupaman. Heto ang isang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo. Ang kalusugan ay hindi isang malaking tagumpay na minsan lang nakakamit. Ito ay ang kabuuan ng maliliit at matalinong desisyon na ginagawa natin araw-araw, lalo na sa pagsikat ng araw. Bawat baso ng tubig, bawat malalim na paghinga, bawat malusog na kagat, lahat ng iyan ay mga deposito sa bangko ng inyong kalusugan para sa isang mahaba at masayang buhay. Mayroon ba sa mga tip na ito na nakatulong sa inyo, o mayroon na ba kayong ginagawa sa mga ito? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nahanap ninyo itong kapaki-pakinabang, bigyan ito ng like at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga mahahalagang tip sa kalusugan na ginawa para lamang sa inyo. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan na pinapahalagahan ninyo. Karapat-dapat kayong makaramdam ng lakas, talas ng isip at kalayaan. At lahat ng iyan ay nagsisimula sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong sarili sa umaga. Gawin ito ng paisa-isang hakbang. Kaya ninyo ito.